May mga taong tila isinilang upang magningning, matatalino, talentado at hinahangaan. Isa na rito si Siti, isang babaeng mula sa Sabah, Malaysia na naging finalist sa MasterChef Malaysia. Mataas ang pinag-aralan, mahusay sa kusina at minahal ng publiko. Sa mata ng marami, siya'y larawan ng tagumpay. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, may isang lihim na hindi nakita ng publiko. Isang umaga, may misteryosong insidente na iniulat sa pulisya. Mula roon, unti-unting lumabas ang mabibigat na detalye. Ang imahe ni Siti bilang huwarang ina at babae ay unti-unting nabasag. Sino nga ba si Siti? At ano ang nangyari sa likod ng saradong pinto ng kanilang tahanan? Kung nais mong masagot ang mga katanungan at malaman ang buong detalye, tara at aking isasalaysay. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, paki-subscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba. At paki-follow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Etika Siti Nurashiken Mohamed Sulong o tatawagin natin sa pangalang Siti ay ipinanganak noong 1988 sa Sabah, Malaysia. Nakilala siya ng publiko bilang isa sa mga finalist ng MasterChef Malaysia Season 2 noong taong 2012. Sa edad na 24 years old, ipinamalas niya ang kanyang galing at dedikasyon sa pagluluto dahilan upang makapasok siya sa top 4 ng nasabing kompetisyon. Sa kanyang pagkakabilang sa prestihiyosong programa ay nagsilbing hakbang upang siya ay umangat sa mata ng publiko. At lalo pang naging kahanga-hanga ang kanyang kwento dahil nagtapos siya ng master's degree sa larangan ng geology mula sa University Malaysia Sabah. Bago pa man siya sumabak sa kusina, si Siti ay nagtatrabaho sa isang oil rig, isang propesyon na hindi madalas pasukin ng kababaihan. Subalit ang kanyang pagmamahal sa pagluluto ang nagtulak sa kanya upang sumali sa MasterChef at ituloy ang landas ng pagiging isang chef. Malapit din siya sa kanyang pamilya at kilala sa kanyang masayahing personalidad na mahilig sa karaoke at sa pagmamaneho ng ATV. Sa kabila ng pagiging abala, nangarap din siyang bumuo ng pamilya. Kaya siya ay kinasal kay Mohamed Ambri Yunus, isang kontraktor, at kalaunan sila ay biniyaan ng 3 mga anak. Sa unang tingin, tila isa siyang ehemplo ng isang matagumpay at masayang ina at asawa. Ngunit sa likod ng ngiti at tagumpay ay may madilim na katotohanan na lumitaw sa sumunod na taon. Noong December 13, 2021, tumawag ang mag-asawang Siti at Ambri sa pulisya upang iulat ang nangyari sa kanilang kasambahay. Ayon sa kanilang pahayag, galing sila sa isang maikling bakasyon at pag-uwi nila, nakita umano nilang wala ng malay ang kanilang kasambahay na si Nur Afia Daeng Damen, 28 years old na mula sa South Sulawesi, Indonesia. Dahil sa ulat, agad na tumugon ng mga pulis sa tawag at pumunta sila sa Amber Tower, Lido Avenue, condominium sa Penempang, Sabah, kung saan nakatira ang mag-asawa. Pagkarating, nakita nila si Nur na nakahandusay sa sahig, kalahating hubad at ahit ang buong ulo. Sa pag-iimbestiga, agad napansin ng mga pulis na hindi ito isang simpleng pagkamatay. Sapagkat puno ng pasa, sugat at pamamaga ang katawan ni Nur. Nawalan din siya ng ilang ngipin na hindi dahil sa aksidente, kundi tila sapilitang binunot ang mga ito gamit ang puwersa. Bukod pa roon, may kakaibang amoy ang silid na tila may pinanglinis na kemikal na parang may gustong takpan o itago. Dahil dito, nagumpisang mag-usisa ang mga pulis sa mag-asawa. Subalit, pinanindigan ni na Siti at Ambri, nakakauwi lang nila mula sa biyahe at ganoon na ang kalagayan ni Nur nang dumating sila. Ngunit nang sinuri ng pulisya ang kanilang mga cellphone, natuklasan nila ang hindi inaasahang ebidensya.
Ito ay ang video ng pang-aabuso kay Noor. Sa mga video, makikita si Noor habang pinapalo ng bakal, binubuhusan ng kumukulong tubig at binubunutan ng ngipin gamit ang pliers. At hindi ito patago sapagkat talagang sinave nila ang mga video ng pang-aabuso na para bang aliwan nila ang mga ito. Lumabas rin sa investigasyon na matagal nang tiniis ni Noor ang pang-aabuso at pinaniniwalaang nagtagal ito ng ilang linggo hanggang buwan. Sa huli, nagtamo siya ng matinding impeksyon sa balat na lumala sa kanyang dugo na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Ang masaklap pa, pagkatapos niyang mamatay, hindi agad tumawag ng tulong ang mag-asawa. Sa halip, binuhusan nila ng detol ang katawan ng kawawang kasambahay upang itago ang ginawa nilang krimen. Pagkatapos ay iniulat nila ito sa mga pulis na para bang walang kaalam-alam sa pagkamatay ng kasambahay. Pero hindi nakalusot ang kanilang kwento sa mapanuring mga pulis, kaya sila ay parehong naaresto. At noong December 29, 2021, formal na sinampahan ng kasong murder ang mag-asawa sa ilalim ng Section 302 ng Malaysian Penal Code na may kaugnayan sa Section 34 na tumutukoy sa sabayang pagkakasangkot sa krimen. Sa kanilang pagharap sa korte noong November 17, 2022, kapwa nila itinanggi ang mga paratang. Sa kabila nito, nakahanap ng sapat na ebidensya ang korte para atasan silang magbigay ng depensa sa sarili. Noong mga sumunod na buwan ng October at December 2022, tumestigo sina Ambry at City sa kanilang sariling depensa, ngunit hindi nito napawalang bisa ang mabibigat na ebidensya laban sa kanila. Ayon sa mga report, mayroon pang video recordings na nagpapakita ng pisikal na pananakit sa biktima. Sa gitna ng paglilitis, parehong pinayagan sina City at Ambry na makapagpiyansa. Si City ay nagpiyansa noong April 2022 habang si Ambry naman ay noong October 2022. Ngunit patuloy pa rin ang proseso ng kaso sa High Court ng Kota Kinabalu. Noong June 24, 2024, nagsimula ang formal na paglilitis sa dalawa. 17 testigo ang tumestigo sa kaso, 15 mula sa prosecution at 2 mula sa panig ng depensa. Pagsapit ng June 20, 2025, matapos ang halos 3 taong paglilitis, idineklara ng High Court ng Kota Kinabalu na parehong may sala sina City at Ambry sa pagkamatay ng kanilang katulong. Hinatulan silang parehong makulong ng 34 years habang si Ambry ay sinentensyahan pa ng 12 palo gamit ang rattan cane alinsunod sa batas ng Malaysian para sa mga lalaking nahatulan ng mabibigat na krimen. Si City naman ay hindi pinalo alinsunod sa batas na nagbibigay proteksyon sa mga babae. Nakakalungkot isipin kung paanong ang isang babaeng naging inspirasyon para sa marami ay nauwi sa pagiging bahagi ng isang malagim na kwento. Minsang ipinagdiwang sa telebisyon, ngayon ay headline na sa mga balita, hindi bilang isang chef, kundi bilang isang salarin. Sa dulo ng lahat ng ito, may isang buhay na nawala, si Noor Afia, isang kasambahay na nangarap din ng mas magandang kinabukasan. Sana'y magsilbing paalala ang kwento na ito na ang dangal ng isang tao, gaano man ito kataas sa paningin ng mundo, ay nawawalan ng halaga kapag nawawala ang kanyang konsensya at pagkatao. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Itika Siti Nurashiken Muhammad Sulong. Ako po si G, maraming salamat.